Prime Minister ng Pakistan nais na makaharap ang bagong Supreme Leader ng Iran na si Mojtaba Khamenei. Ang pagtatagpong ito ay hindi upang palakasin ang kanilang ugnayan, hindi rin para sa isang tinatawag na diplomatic relationship, kundi ang pakay ng kanyang pakikipagtagpo kay Mojtaba Khamenei upang ito ay paslangin. Totoo kaya ito? May basihan kaya ang usapang banal sa balitang ito? Pag-uusapan natin yan dito sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay June 29, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating itatampok sa inyo. Ito mga kaibigan ay may kinalaman sa hindi pa nakikita na Supreme Leader ng Iran na si Mojtaba Khamenei. Buhat nang siya ay mailuklok bilang bagong Supreme Leader ng Iran kapalit ng kanyang ama na si Ayatollah Ali Khamenei. Wala pa itong isinasagawang public speech. Hindi pa siya nakikita sa video. Ano kaya ang dahilan kung bakit ito ginagawa ng Supreme Leader ng Iran? Marami ang mga nagtatanong, buhay pa kaya itong si Mojtaba Khamenei? Totoo kaya na siya ang namamalakad ngayon sa buong Iran? Sapagkat ni minsan nga buhat ng mapaslang ang kanyang ama at siya ang pumalit, wala pa nga itong naipapakitang video na siya ay nakikipag-usap sa kanyang mga sekretaris. Hindi rin ito nagpapakita sa publiko. Marami naman ang mga nagsasabi, simple lang yan. Of course, para sa kanyang seguridad ay hindi ito nagpapakita. Sabagat si Mojtaba na Khamenei yata ang pinakahanap-hanap na tao sa buong Iran o baka ng buong mundo. Mas hinahanap pa ito kaysa kay Bato de la Rosa. Hindi rin maikakaila, walang kaduda-duda mga kaibigan na kung sino man ang nagiging pinuno ng Iran ay nagiging target ito ng puwersa ng Israel. Hindi lang ang Iran mga kaibigan kundi maging ang mga galamay nito. Bilang patunay, ang Hamas, napakarami ng leader ang pumalit at tinatarget ito ng Israel. Maging ang Hezbollah mga kaibigan, ilang beses na rin itong nagpalit ng kanilang leader pero tinatarget pa rin ito ng IDF. Ngayon, sa usapin mga kaibigan ng Amerika at ng Iran, nagpapatuloy ang kanilang sigalot. Kahit na nagkaroon na sila ng MOU o Memorandum of Agreement. And talking about MOU mga kaibigan, malaki ang papel ng Pakistan ng pagkakaroon ng ceasefire ng Amerika at ng Iran. Maraming beses na ang mga officials ng Iran at mga kinatawa ng United States of America ay nagtagpo upang magkaroon sila ng tigil putukan. Marami sa kanilang mga pag-uusap ay ginawa sa Pakistan. Maraming beses din mga kaibigan na mismong ang Iran ay ipinapadala direkta sa Pakistan kung ano ang kanilang nais na ipahatid na mensahe sa United States of America. Ganon din mga kaibigan ang Amerika. Personal din na ipinapadala ang kanilang request sa Pakistan upang malaman ito ng Iran. Kumbaga, walang direktang pag-uusap na nangyari sa pagitan ng Amerika at Iran bago sila magkaroon ng MOU. Tanging Pakistan lamang ang naging daan. Kumbaga, napakalaking bagay ang Pakistan sa pagitan ng Amerika at ng Iran. Pero nagtapos ang kanilang pag-uusap ay wala pa rin silang pinirmahang kasunduan hanggang sa nagkaroon na naman ng new round of talks at ito ay isinagawa sa Switzerland. Doon na pumirma si President Donald Trump at ang Iran ng ceasefire agreement. Ngayon, talking about Mojtaba Khamenei and talking about Pakistan, nais ngayon na makaharap mismo ng Prime Minister ng Pakistan
ang bagong supreme leader ng Iran na si Mujtaba Khamenei ayon sa Pakistani Prime Minister na si Shehbaz Sharif. Pero ang problema, ang pinakapakay talaga ng Prime Minister ng Pakistan kung bakit nais nitong makaharap si Mujtaba Khamenei, hindi upang magkaroon sila ng diplomatic relationship, kundi upang paslangin itong si Mujtaba Khamenei. Ngayon, may pruweba ba ang usapang banal? Well, itanong natin mga kaibigan sa Iran International. Ganito ang kanilang headline. Iran lawmaker says Pakistan's Prime Minister meeting request part of plot to... Ayan mga kaibigan, kayo na ang bumasa. Hindi sa akin nagmula ang balitang ito, kundi mula ito sa Iran International. At ang nagsiwalat nito mga kaibigan, mismong Iranian lawmaker. Sapagkat hindi nga nagpapakita itong si Mujtaba Khamenei. Kaya ito ngayon ang nagpapahirap para sa United States of America at Israel upang matuntun ang location ng nasabing supreme leader. Kaya isa sa mga paraan upang matuntun at maisapubliko ang location ni Mujtaba Khamenei, kailangan nitong makipagtagpo at nang sa ganon, madali siyang matarget ng Israel at ng Amerika. Isiniwalat ng Iranian lawmaker na ang nasabing pagiging papel ng Pakistan sa pag-uusap ng Amerika at ng Iran ay isa lamang trap. Ito ay upang malaman lamang kung saan naroroon ang kanilang supreme leader. Kung baga ay nakikipagtulungan lamang ang Pakistan sa United States of America at Israel para matuntun itong si Mujtaba Khamenei. Kung baga, hindi importante kung ano ang kanilang magiging usapan basta't matuntun lamang si Mujtaba Khamenei. At isang patunay, kahit na nagkaroon na nga ng MOU ang Amerika at Iran, bakit tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pag-atake sa magkabilang panig? Lumalabas na hindi talaga importante para sa magkabilang panig kung ano ang kanilang pinirmahan. Dahil kung tutuusin mga kaibigan, aliado ang Amerika at Iran. Hindi aliado ang Iran at ang Pakistan. Mas nagselos pa nga mga kaibigan ang India sa Pakistan noong nagkaroon ng bahagyang giyera ang India at Pakistan. Sabagat walang sinasabing mga pahayag itong si Donald Trump tungkol sa India, kundi meron itong mga pahayag na tila pumapabor pa nga sa Pakistan. Kaya isa ito sa mga dahilan at tinitingnan ng mga eksperto na napakalaki ng possibility na nakikipag-ugnayan ang Pakistan sa Israel at Amerika at ang pakay upang matuntun si Mujtaba Khamenei upang ito ay paslangin. Mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa balitang ito? Ipaalam ang inyong mga malulupit na opinyon at komento dyan sa comment section. Malugod ko po iyang babasahin. At mga kaibigan, manatiling updated sa mga pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Dito lang sa Usapang Banal. At upang mangyari yan ay huwag kalimutang mag-follow o mag-subscribe dito sa napakaliit na channel na ito. Hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.